In this video, gagawa tayo ng mixed seafoods cajun. So ang ating mga ingredients, mayroon tayong alimasag, mayroon tayong pusit, mayroon tayong hipon, at mayroon din tayong tahong. Then mayroon tayong mais, at mayroon tayong small potatoes. Okay po. Then ang ating mga seasonings na ginamit, of course yung cajun mix, sweet paprika, black pepper, salt, sugar, at yung Sprite po, no, it's not Sprite, 7-Up po yung ginamit natin para dun sa ating panglaga. So nilaga natin yung ating mga seafoods sa 7-Up, at yung 7-Up na rin yung ginamit natin as replacement para sa tubig, para po sa atin na atin pagtimpla mamaya. So now, slice muna tayo ng mga spices natin. Iwain natin yung sibuyas, then yung bawang mamaya, at yung mais pala na slice ko na kanina ng maliit-maliit. Ganyan lang kalalaki yung slices ng mais natin, para mamaya pag hinalo natin yung atin pong cajun sauce ay manuot po sa mga mais natin po. Piniprepare muna natin yung ating mga panglamas, yung panggisa natin mamaya para sa ating sauce, cajun sauce, cajun seasoning tawag nila dito. Po, tinikdik na yung bawang at slice siya ng maliliit para po mamaya medyo gawin natin siyang, kung nag-saute tayo mamaya, gawin natin medyo sunog siya sa butter pala yung gagamitin natin para mas masarap yung lasa. Okay, so i-prepare na natin ang atin pong paglagyan ng pagnilaga natin, yung ating kaldero. Po, lagyan natin ng 7-Up kasi mas masarap yung 7-Up kaysa plain na tubig yung ating gagamitin. So mas malasa, mas manuot yung lasa sa mga seafoods natin, lalo na sa crabs natin. Po, so ilagay natin yung crabs una, then siguro ilaga natin ang crabs ng mga 5 minutes. Pag kumulo na yung ating Sprite, so siguro mga 5 minutes lang natin ilaga yung ating crabs, and takpan natin para mas madaling kumulo. At pag kumulo na mga after 5 minutes, ahon na natin yung ating crabs, then isunod natin ilaga yung atin pong shrimps. O, lagay natin yung shrimps. Mas masarap yung lasa ng Sprite, panunuot siya doon sa laman ng ating shrimps. Yung hipon natin. Ganun din, pakuluan lamang po ng madali lang. Siguro 2 minuto o 3 minuto. Madali lang naman pakuluan itong shrimp na to. Pag nag-iba na yung kulay niya, pag medyo namula-mula na siya,
So, pwede na yan natin ihahon. So, dinagdag ko na pala ang mais kasi naalala ko ang mais mas matagal. So, while naglalaga tayo ng ating pong mga seafoods, yung ating mais lalambot na rin. So, dadagdag ko na rin dyan yung baby potatoes. Yung baby potatoes. Yan. O. Then, situate lang natin na masubmerge siya. Then ating takpan para magbilis na kumulo. So once nakulo na siya, iahon na natin ang ating mga shrimps o yung ating hipon. So iwasan po pala natin ma-overcook yung ating hipon para po mas madali siyang balatan, kasi pag na-overcook yan siya, mahirap siyang balatan. Then i-follow natin yung ating pusit. Hindi ko nahugasan yung pusit kanina, so mayroon pa siyang maitim-itim na hindi nakuha yung kanyang pagta. So yung pusit naman, mga 45 seconds lang, huwag natin patagalin kasi ang pusit pag matagal siyang nalaga, tumitigas siya. So parang madalian lamang po, parang half cook lang gagawin natin. Anyway, mamaya lulutuin pa rin natin yan kasama ng cajun sauce na gagawin natin mamaya, kasama ng mga seasonings ating na mix na. O, din isunod natin yung tahong o yung missiles. Ano ba tawag dyan? O, submerge natin, then takpan natin. So yung tahong medyo matagal-tagalin natin kasi para maluto siya, para lumambot. Kasi mamaya pag inalo na natin yung sauce, yung cajun mixing na tayo mamaya, kasi mayroong shell yung atin pong tahong, medyo mahirap siya na maabot ng init. So while lalaga tayo ng tahong, mais at yung potatoes na maliliit, so i-prepare na natin ang ating pong kawali. Lagyan natin ng butter. So butter pong gagamitin natin pang saute. O, then lang natin na ma-melt siya, then ilagay na natin. Pag na-melt na siya, unahin muna natin ilagay yung sibuyas mamaya. O, check din natin yung ating pong tahong, iba na ba yung kulay niya. Then check din natin ating mais kung lumambot na at ang lit na patatas. Yan, unahin natin ilagay, pag nagsaute tayo, ilagay natin unahin yung sibuyas. Then bigyan lang natin ito ng tamang halo lamang po. Tamang halo. Halo lamang. So medyo kulang ata yung ating pong butter. Hindi masyado siya nag-oil. Dagdagan natin siguro ito ng butter. Okay. Kasi yung butter, okay. Okay, dagdagan natin ng butter. Po. Dali niyang mag-isa ang ating pong sibuyas. Then after ng sibuyas, idagdag natin mamaya yung ating bawang. So yung ating bawang mamaya medyo i-overcook natin siya para medyo mamula-mula siya
same time lalabas po yung lasa ng ating pong bawang, kasi napakabango ng bawang lalo na't kasama niya yung butter. So lumalabas talaga yung aroma na. Yan, lagyan natin ng bawang. Yung sasadyain natin siyang sunog bawang, mula-mula na siya. Pwede natin lagyan ng Sprite po. So then medyo konti pa rin yung butter natin para magkalasa mamaya. Dagdagan natin ng butter. So isang buong slice pala ng butter yung akin po nilagay. Tinakpan ko muna para mas mainit, mas mabilis at medyo sunog yung ating bawang na po. Nasunog na siya. Dagdag natin yung remaining ng butter natin. Ayan, ang bango niya. Doon pa rin, nakalaga pa rin yung ating mais at ang ating sweet whole potatoes. Iahon na natin yung ating tahong. Igit natin siya kasama ng ating mga seafoods na nalaga natin kanina. While pinapasunog natin sadya itong ating pong buyas, bawang, pambas yung aroma niya. Same time sinecheck ko na rin kung malambot na ba ang ating mais. Isa sa mga matagal maluto dyan is yung mais. So kapag nagkaroon na siya ng medyo brownish na yung ating bawang, pwede na natin ilagay ang ating 7 Up. Tansyahin nyo lang yung 7 Up natin. Tansyahin nyo lang kung gaano karami ang seafoods ninyo. Okay, mag-evaporate pa naman yung iba mamaya. Then dagdagan din natin ng sabaw ng din pong lagaan kanina. Sprite din yan. Pero lasa kasi ng seafoods at yung tamis ng mais lumipat dyan. Then bigyan natin ng tamang halo. Pag kumulo na, ito pala yung mix ng cajun, sweet paprika, then black pepper, may asin na rin po yan. Tansya lang yan kasi first time kong gumawa nito. So naamoy ko na yung aroma ng cajun, napaka bango, kakatakam. Then lagay na natin ang ating pong asukal. Brown sugar po yung asukal na pinili ko para mas healthy. Then halo-haloin lang natin. Then hintayin natin na mag-sticky yung ating pong sauce o yung ating mixture. Then tikman na rin natin kung okay ba yung lasa ng asin. Then pag kumulo na, we can start adding our seafoods. Lagay lang natin lahat. Then after natin malagay, haluin natin para mag-mix yung ating pong
mixture sauce. At para manuot na rin siya sa mga seafoods natin na ingredients. Lagay lang natin lahat. Add natin yung tahong, then add din natin yung mais at yung atin pong small potatoes. Then ganyan lang po. Then halo-haloin natin mamaya. Then hintayin natin na magkulo yung atin pong sauce na mag-evaporate siya. Pero takpan natin yung ating kawali para yung kanyang aroma ay manuot sa ating mga seafoods, pati na rin sa ating pong mais at sa ating pong sweet, sa ating potato. Yan po, medyo hindi kasya, pero mas maganda ilipat natin siya sa mas malaki na pat. Yan, ilipat natin siya sa mas malaki para hindi tayo mahirapan sa paghalo natin ng ating pong mixture. Hindi pa sticky yung atin pong sauce. Halo-haloin lang natin para po mag-akyat yung ating sauce. Yan. Make sure lang po na consistent po yung paghalo natin. Then takpan natin at hintayin natin kumulo. Then muli atin pong haluin para umakyat po yung ating mga panlasa, mga pampalasa na atin inilagay. So naamoy ko na, napakabango ng aroma. Then muli takpan natin para kumapit yung ating mga pampalasa. Wow, sana lahat kumakapit. Yan po, tikman natin kung okay na po yung ating pong asin. So pag okay na po, so hintayin na lang natin na maluto at ready to serve na po ang ating pong seafoods kadyon. Ayan, ready to serve na po yung ating pong mixed seafoods kadyon. So yung lasa niya may konting spice siya, hindi naman siya masyadong maanghang, but yung kanyang lasa is nag-aagaw yung tamis anghang. Kaya masarap siya itong ating pong ginawa. After natin i-serve, kukuha tayo ng sauce, tinilagay natin sa taas. Yan, halo natin. Pwede gawin din natin pang sabaw sa kanin kasi masarap siya yung ating sauce. So mas masarap pala pag 7-up yung ating ginawa. So ayun na mga kasimanwa,
Kaon na ta. So, kain po. Enjoy. Sana gayahin nyo rin itong recipe na ito at matikman ninyo yung sarap ng ating pong seafoods kadyon. Okay po, hanggang sa muli. Hanggang sa muli nating pagluluto. So, samahan niyo uli ako. So, sa susunod siguro, mag-isip tayo kung ano naman ang iluluto natin. Sige po mga kasimanwa. Bye-bye. God bless. Lord. Sarap.